Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin ng Diyos ang Ama ng atin pong Panginoong Hesukristo. Purihin ng Panginoon dahil sa dakila niyang awa po sa atin, tayo po ay naipanganak na magmuli. Dati tayo po ay mga kaaway ng Diyos, mga anak ng kagalitan. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, tayo po ay mga itinuturing na mga anak ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ito yung nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na tayo po ay merong nakahandang mana, inihandang mana ang Diyos para sa atin, na kung saan ito po ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Purihin po ang Panginoon, napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon. Ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Calaca, Batangas, District 9 sa pangunguna ng Pastor Luis Bailon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Pero bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Magpasimula tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain po kayo, aming Ama. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa kabutihan nyo, sa katapatan nyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Napakabuti nyo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo pong biyaya. Salamat sa inyo pong kahabagan, Panginoon. Purihin po kayo. Maraming salamat, O Diyos. Itinataas namin at pinararangalan ang inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos, hallelujah, na lumikha ng lahat ng bagay. Sa Diyos na nagbigay ng aming mga buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa Diyos na tapat. Hallelujah, at tumutupad ng lahat ng kanyang mga salita at pangako. Salamat po sa inyo, aming Ama. Salamat po sa umaga pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hindi po kami karapat-dapat, O Diyos, sa inyo pong harapan, Panginoon. Ngunit salamat dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon, O Diyos, para makalapit sa inyo, Panginoon, at maranasan ang inyo pong presensya, O Diyos. Purihin ang inyo pong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Hallelujah. Minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo na merong mababang puso, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Anumang bagay na nakikita niyo po sa amin, Panginoon, na karumihan, hadlang para hindi po kayo makakilos, Panginoon. Hayaan po ninyo na ang mga bagay po na ito ay maalis, Panginoon. Hallelujah, sa pamamagitan ng paghuhugas ng dugo ng inyo pong anak na si Jesus. Hallelujah, na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Hallelujah. Hayaan po ninyo na maging karapat-dapat at kalugod-lugod ang amin pong gagawin sa umaga pong ito, O Diyos. Purihin po kayo, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyo pong mga salita. Banal na Espiritu, naanyayahan po namin kayo. Malaya po kayong kumilos, malaya po kayong gumawa, at inaangkin po namin na hiwalay sa inyo ay wala pong kabuluhan ang lahat ng amin pong ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Kayo po ang maparangalan ngayong umaga. Patuloy na ang makita ay ang kapangyarihan at kalakasan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng parangal, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. At purihin ang Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Ano po? At yung bawat isa sa atin ay meron po kanyang-kanyang ginagawa. Yung iba sa atin, yung mga kabataan ay marahil naghahanda para sa pagpunta sa kanya-kanyang mga eskwelahan. Yung iba naman ay marahil magtatrabaho. Pero ngayong araw, kung meron mang makabuluhang gagawin yung bawat isa po sa atin, ay ito po yun. Yung pag-aralan at pagbulay-bulayan natin yung salita ng Panginoon. Kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos ay naroroon po yung paghahari ng Diyos para po sa atin. Purihin ang Panginoon, tayo po ay magpatuloy at inaanyayahan ko po ang bawat isa na makipagbukas po sa akin sa aklat po ng unang Korinto, chapter 13, verse 13. Isang mapagpalang umaga pong muli.
para sa bawat isa, higit sa lahat ay sa atin pong Panginoon. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Kapag matagal na po tayong mananampalataya, lalong-lalo na dun sa mga matagal nang naglilingkod sa Panginoon, kapag sinasabi pa lang po yung kabanata, minsan alam na po natin yung nilalaman ng chapter po na yon. Meron tayong mga natatandaan. At dito sa kabuuan ng chapter 13 ay tinatalakay po dito yung salitang pag-ibig. At basahin po natin yung verse 13. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, 3 bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Purihin po ang pagkabasa ng salita po ng Panginoon. Pag-aralan po natin yung salitang pag-ibig. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pero bago po tayo tumukoy o pumunta dun sa salitang pag-ibig, tingnan po muna natin yung dalawang salita na kung saan ay binabanggit po bago sa salitang pag-ibig. Meron pong 3 bagay na binanggit po dito na kung saan yun daw po yung mananatili. At yun po ay yung pananampalataya, yung faith po natin, yung pag-asa, at yung pag-ibig. Na kung saan, kung meron mang pinakadakila dun sa 3 po na yon ay yung pag-ibig. Alam po natin na kapag sinabing pananampalataya, ito po ay katiyakan na matatanggap natin yung mga bagay na inaasahan po natin. At pagiging sigurado dun sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Natitiyak natin na yung mga bagay na hindi natin nakikita ay meron po yun. Pinananampalatayanan po natin yun. Higit sa lahat ay nananampalataya tayo at nagtitiwala na ang mundo pong ito ay merong manlilikha. Hindi po tayo naniniwala na ang mundong ito ay nagmula sa 2 bato na nagbanggaan, yung tinatawag po na Big Bang Theory. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon doon sa Hebrews chapter 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibig sabihin, meron talagang lumikha sa mundong ito. Merong lumikha sa bawat isa po sa atin. At wala tayong makikita na 2 bato na magbabanggaan at makabubuo ng isang napakagandang nilikha na katulad ng bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon. At ang sabi doon, katiyakan na matatanggap natin yung mga bagay na atin pong inaasahan. At marami tayong inaasahan sa Panginoon. Pero kung meron mang higit na dapat tayong inaasahan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang layunin ng atin pong pananampalataya ay ang kaligtasan ng atin pong mga kaluluwa. At ang sumunod po doon, pagkatapos ng salitang faith, yung pananampalataya ay yung pag-asa na kung saan ay mananatili din po, hindi po mawawala. Amen po, purihin ang Panginoon. Marami pong itinuturing na pag-asa ang mundo pong ito. Trabaho, edukasyon, kayamanan, ari-arian ng mundong ito, yan po yung mga itinuturing na pag-asa para sa mundo pong ito. Umuubos ng maraming oras, maraming panahon, at naglalagak ng mataas na antas ng pagpapahalaga ang tao para sa mga bagay po na yan. Para sabihin na yun yung kanilang pag-asa. Pero para sa atin na mga mananampalataya ng Panginoon, kung meron man tayong itinuturing na pag-asa, yung pag-asa na hindi po nakikita. Amen po. At itong pag-asa po na ito ay hindi natin basta masasabing pag-asa, kundi ito ay isang buhay na pag-asa. Amen po. Ito po yung maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay babalikan ng Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Ang mabuting balita ay hindi lamang po nagtatapos sa ang Panginoong Hesus ay nabuhay mula sa mga patay at siya po ay umakyat doon sa langit.
Hindi po nagtatapos sa bagay po na yon. Nangako ang Panginoong Hesus na siya po ay muling magbabalik. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Titus chapter 2, aklat po ng Tito chapter 2 verse 11 hanggang verse 13, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Verse 13, ang sabi ng salita ng Panginoon, habang hinihintay natin ang napakadakilang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yun po yung ating buhay na pag-asa, yung maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At kung tatanungin po ninyo ang salita ng Panginoon, tatanungin natin ang salita ng Diyos, ano ang gagawin ng Panginoong Hesus sa kanya pong muling pagbabalik? Para sa atin mga mananampalataya, bakit tayo babalikan ng ating pong Panginoong Hesus? Isang bagay na binabanggit ng salita ng Diyos, kaya po magbabalik ang Panginoon. Ang sabi ng Korinto sa chapter 15, verse 50, akin pong babasahin. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. So ito palang atin pong katawan na pinahahalagahan ay walang bahagi sa kaharian po ng Diyos, sa paghahari po ng Panginoon, na kung saan ito pong katawan na atin pong iniingatan ay mabubulok. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. At sa pagtunog ng trumpeta, muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok, at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng katawan ng bagong katawan. Yun po yung layunin ng Panginoong Hesus kung bakit siya ay muling magbabalik sa mundo pong ito. Para yung atin pong katawan na nabubulok at namamatay ay mapalitan ng isang bagong katawan na hindi nabubulok at hindi namamatay, na kung saan yung katawan na ibibigay sa atin ay merong kaluwalhatian na kagaya ng atin pong Panginoong Hesukristo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Hindi po natin ninasa yung bagay po na yan. Ang Diyos ang siyang unang nagnasa para po sa atin ng kaluwalhatian na ibibigis niya para po sa atin. Mapalad po tayo, bakit po? Kasi ang kaluwalhatian po na yan, alam naman po natin, ninasa po ni Lucifer yan. Pero ibinagsak siya ng Panginoon. At mapalad tayo na tayong mga mananampalataya, nung wala pa tayo sa Panginoon, di pa tayo nakakakilala sa Diyos, hindi natin ninasa yung bagay po na yan. Pero purihin ang Panginoon, ang Diyos ang nagnasa para po sa atin. Puntahan po natin yung salita pong pag-ibig, na kung saan ang sabi po doon sa atin pong binasa na kung meron mang pinakadakila doon sa tatlong nabanggit ay walang iba kundi yung pag-ibig. Amen po. At naitanong ko po sa akin pong sarili, bakit yung pag-ibig ang pinakadakila doon sa tatlong nabanggit doon po sa verse 13 ng aklat ng Korinto sa chapter 13 din po. Ito po yung binibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Dakila ang pag-ibig dahil kung walang pag-ibig ay walang pananampalataya at pag-asa. Gusto ko pong ulitin mga kapatid, mula po sa Panginoon, kaya po dakila ang pag-ibig ay kung wala po yung salitang pag-ibig, ay wala po tayong pananampalataya at pag-asa. Alam naman po natin yung kalalagayan natin nung hindi pa tayo nakakaranas ng pag-ibig. Ang tinutukoy ko pong pag-ibig dito ay yung pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay napatunayan na nagkasala sa harapan ng Diyos. Walang matuwid po sa atin, wala kahit isa. Ang totoo niyan, ang sabi ng salita po ng Panginoon na
binabanggit sa aklat po ng Mangangaral, chapter 7 verse 29. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang magagawa para ang tao ay maging matuwid, pero yung tao ang gumagawa ng paraan para maging masama sa harapan ng Diyos. At yun yung atin pong ginagawa nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam natin na tayo po nung wala pa sa Panginoon, hindi pa natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay mga patay sa harapan ng Panginoon dahil sa atin pong mga kasalanan. Nasa ilalim tayo ng pamamahala ng prinsipe ng sanlibutan pong ito, ng kaaway ni Satanas. At ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang verse 3, karapat dapat din tayong maparusahan dahil tayo po ay makasalanan. At pagdating ng verse 11 hanggang verse 12, basahin lang po natin yon. Ito yung katatayuan natin nung hindi pa po natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 11. Alalahanin nyo ang kalalagayan ninyo noon bilang mga hindi Hudyo. Ipinanganak kayong hindi mga Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli, pero ang pagtutuling ito ay sa laman lang. Verse 12, alalahanin nyo rin na noon ay hindi nyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mamamayan ng Israel at hindi sakop ng kasunduan ng Diyos na batay sa pangako niya. Namuhay kayo, ito po yung masakit, katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Namuhay kayo sa mundong ito na walang pag-asa at walang Diyos. Hiwalay sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pa natin nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon. Ay itinuturing tayo sa mundong ito sa paningin ng Diyos na wala tayong mga pag-asa. Wala tayong Diyos. Amen po. Ngayon, purihin ang Panginoon. Dahil sa salitang pag-ibig, nagkaroon po tayo ng pananampalataya at pag-asa. Kung walang pag-ibig, walang salitang pag-ibig, wala rin pong pag-asa at pananampalataya yung bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon, makasalanan po tayong lahat. Pero ang tugon ng Diyos sa atin ng mga makasalanan, ang tugon ng Diyos sa makasalanang sanlibutan pong ito ay walang iba kundi yung kanya pong pag-ibig. Alam naman po natin yung John chapter 3 verse 16. Ano po? Na kung saan ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung salitang pag-ibig. Na kung saan, kung sino man yung sasampalataya, kung wala yung salitang pag-ibig, wala yung pananampalataya, pero purihin ng Panginoon, inibig tayo ng Diyos. At ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi natin na buhay na pag-asa para po sa atin. Na kung saan yung pag-asa po na yon ay nasa langit, walang kapintasan, hindi po nasisira at hindi kumukupas. Higit sa lahat ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos habang tayo po ay nananampalataya po sa atin pong Panginoon. Bakit dakila ang pag-ibig ng Diyos? O bakit dakila ang pag-ibig, yung salita pong pag-ibig? Dakila yon dahil sa kung sino at kung saan galing yung pag-ibig at kung sino tayo na mga inibig po ng Panginoon. Saan po galing yung pag-ibig? Sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na banal, sa Diyos na walang katulad, sa Diyos na mahabagin, sa Diyos na dakila, ano po, yung Diyos na puspos ng kabanalan, doon po galing yung salitang pag-ibig. At sino tayo na mga inibig ng Panginoon? Tayo po ay mga walang halaga sa mundo pong ito. Walang halaga sa paningin ng Panginoon. Tayo po ay makasalanan. At kung meron mang karapat dapat sa atin ay mahatulan tayo ng kaparusahan. Malulugod ang Diyos na makita tayo na naparurusahan dahil siya po ay matuwid na hukom. Pero purihin ang Panginoon. Inalala niya po tayo. Kinalingan niya po tayo. Kaya masasabi natin na dakila yung pag-ibig ng Diyos. Sino tayo para alalahanin ng Panginoon? Sino po tayo para kanya pong pahalagahan, para pag-alayan ng kanya pong buhay? Ang sabi ng salita ng Diyos, aklat po ng awit, chapter 8, verse 1. Ang sabi po ng salita ng Panginoon,
O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo, at ipinakita nyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang inyong mga kaaway. Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha, at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Amen po. Sino tayo para alalahanin ng Panginoon? Sino tayo para alalahanin ng Diyos na merong pangalan na higit sa lahat ng pangalan? Yung Diyos na nagtataglay ng katangian ng katulad ng katangian ng pagiging isang Diyos. Amen po. Yung Diyos na kung saan yung kanyang kaluwalhatian ay makikita sa kanya pong mga nilikha, yun yung umalala po sa atin. Alam nyo, kapag sinabi pong pag-ibig, yan po ay isang utos na kung saan napakahirap po niyang gawin. Para sa isang mag-asawa, hindi po niya iibigin yung kanya pong kapareha o ang isang tao, isang lalaki o isang babae, hindi nila iibigin ang isa't isa kung hindi nila parehas gusto yung kanila pong katangian. Amen po. Kaya nauuwi sa salitang pagpapakasal dahil merong katangian silang nagustuhan sa isa't isa. Pero yung bawat isa po sa atin walang magandang katangian. Walang magandang katangian na nakita sa atin ng Diyos para tayo po ay kanyang ibigin. Bagkus ano po yung meron tayo? Kung ano pa yung pinakaayaw po ng Panginoon ay yun po yung nasa sa atin, yung kasalanan. Pero purihin ang Panginoon. Sa kabila ng ganun pong kalalagayan, inibig tayo ng Panginoon. At ganun kadakila yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Romans chapter 5, verse 6 hanggang verse 8. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, simulan po natin sa verse 6. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Sa panahong itinakda ng Diyos, bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang taong mabuti. Verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para po sa atin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, maaaring merong magbigay ng buhay para sa isang mabuting tao. Pero bibihira lang po yun, bagamat merong maaaring magbigay ng kanyang buhay. Pero purihin ang Panginoon. Nagbigay ng buhay ang atin pong Panginoong Hesus sa kabila ng tayo po ay hindi mabuti. Hindi hinintay ng Diyos na tayo po ay maging mabuti muna. Hindi hinintay ng Panginoon na tayo po ay maging banal muna para mag-alay siya ng buhay para sa atin. Makasalanan tayo nung nag-alay at namatay si Kristo para po sa atin. Wala tayong kakayanan, mahina. Wala tayong kakayanan na maligtas sa parusa ng Diyos nung mga panahon po na yon. Pero purihin ang Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, namatay ang Panginoon para po sa atin. Bakit dakila ang salita pong pag-ibig? Dahil kung walang salitang pag-ibig, hindi natin mauunawaan kung ano talaga yung kahulugan ng salitang pagmamalasakit. Ito po, tayong mga tao, ganito po tayo magmalasakit sa atin pong katawan o sa atin pong pamilya. Pinapakita po natin yung salitang pagmamalasakit sa pamamagitan ng kung ano yung atin pong kakainin, kung ano yung susuotin, yung iinumin natin at kung ano yung matitirhan natin. Yung pagpapahalaga natin sa katawan pong ito. Para sa atin, ganun yung pagmamalasakit. Maraming nagtatrabaho ngayon ay para sa kanilang katawan, para sa katawan ng kanilang pamilya, para sa kabuuan ng kanya pong sambahayan. Kaya nagtatrabaho dahil sa salitang pagmamalasakit, pinagmamalasakitan yung kanilang sariling katawan at pinagmamalasakitan yung kanya pong pamilya. Pero purihin ang Panginoon dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, alam na natin ngayon kung ano yung tamang kahulugan ng salitang pagmamalasakit. Hindi masama na pahalagahan natin yung atin pong katawan dahil ito yung ginagamit natin para makapaglingkod sa Panginoon.
Pero kung meron mang pinagmamalasakit ang Diyos sa atin, ay walang iba kundi yung kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Aanhin natin yung malakas na pangangatawan, aanhin natin yung magagandang kasuotan, masasarap na pagkain, masasarap na inumin, magagandang tirahan. Mapasa atin man daw po yung yaman ng mundong ito. Nasa saan po kayo ngayon? Sabihin na natin na yung inyo pong tinitirhan, yung inyo pong lugar, yung inyo pong bayan, ay sa inyo po yan. Pagmamay-ari po ninyo. Pagmamay-ari natin. Pero kung mapapahamak naman po yung atin pong kaluluwa, ano po? Anong kabuluhan ng lahat ng bagay na meron po tayo? Yan po yung binabanggit sa aklat po ng Marcos, Kabanata 8, talatang 36, na kung saan, para saan ang lahat ng bagay kung mapapahamak naman ang atin pong kaluluwa. Ganon pinagmalasakitan ng Panginoon yung bawat isa po sa atin. Hindi niya pinagmalasakitan, hindi makikita sa pagkain at inumin, tirahan at susuotin yung pagmamalasakit ng Diyos. Purihin ng Panginoon, pinagpapala po tayo ng mga bagay po na yan. Pero higit sa lahat, ang sabi ng salita ng Diyos, wag natin ipag-alala yung mga bagay po na yan. Yung mga bagay po na yan, ang sabi ng salita ng Panginoon. Basahin po natin sa aklat po ng Mateo, chapter 6, sa verse, simulan po natin sa verse 31. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Mateo 6:31, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ganun po tayo nagmamalasakit. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya na lang yung pangangailangan ninyo. Amen po. Pinakita ng Diyos yung kanya pong pagmamalasakit po sa atin sa pamamagitan ng pagmamalasakit niya sa atin pong mga kaluluwa. At ipinahayag niya yung kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanya pong kaisa-isang anak para mag-alay ng buhay para po sa atin. Para yung atin pong kaluluwa ay maligtas sa kaparusahan. Mapatawad tayo sa atin pong mga kasalanan. Pinagmalasakitan ng Diyos ng higit sa lahat yung atin pong kaluluwa. Yung kaligtasan ng atin pong kaluluwa. Purihin ang pangalan po ng Panginoon. At bilang panghuli, bakit dakila ang pag-ibig? Ito po. Puntahan po natin yung 1 Corinthians chapter 13 na pinanggalingan ng atin pong pinag-uusapan ngayong umaga. Ang sabi ng salita ng Panginoon doon sa verse 1, basahin po natin hanggang verse 3. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung may kakayanan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim, ng katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig ay wala pa rin akong mapapala. Dito po, bakit mahalaga o bakit dakila yung pag-ibig? Pinakadakila sa lahat po ng bagay. Dakila ang salitang pag-ibig dahil mawawala ng kabuluhan yung kaloob ng bawat isa po sa atin kung wala tayong pag-ibig. Marahil yung iba sa atin, sabihin na nating nasa music ministry. Kaya niyang tugtugin ang lahat ng uri ng instrumento. Yung iba sa atin ay nangangaral lang salita ng Diyos. Yung iba sa atin ay maraming iba't ibang paglilingkod na ginagawa sa loob po ng iglesia. Pero ang katotohanan na binabanggit ng salita po ng Panginoon, mapa sa atin man ang lahat po ng kaloob. Ang totoo po niyan, ang 1 Corinthians chapter 12, kung babasahin po natin yon, ay napakarami pong kaloob na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya ng Panginoon.
merong kaloob ng kaalaman, karunungan, pagpapagaling, pananampalataya, paggawa ng himala, ano pa po, propesiya, pagsasalita ng iba't ibang wika. Pero yung lahat po ng kaloob na yan, pastor, evangelist, ano po, guro, ano pa po, apostol ka man, o anumang kalalagayan natin sa loob ng iglesia na ibinigay ng Diyos para sa atin, para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Kung wala po tayo sa ilalim ng pag-ibig habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, isang masakit na katotohanan, wala pong kabuluhan ang buhay ng bawat isa po sa atin. Kahit na tayo pa yung pinakamasipag sa loob po ng simbahan, kung wala namang pag-ibig yung atin pong mga paggawa at paglilingkod, wala po tayong kabuluhan sa harapan po ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, pinaunawa niya sa atin na kung meron mang pinakadakilang kaloob ay yung magkaroon tayo ng pag-ibig. Una sa Diyos, pangalawa sa mga mananampalataya, at para sa atin pong mga ginagawa. Gumawa tayo sa ilalim ng kapangyarihan po ng pag-ibig. At dito ipinapakita paano natin maipapakita na tayo ay talagang merong pag-ibig. Basahin lang po natin yung verse 4 hanggang verse 7. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Amen po. Hindi tayo nadadala ng sitwasyon ng paglilingkod po natin. Mahirap ang maglingkod sa Panginoon, pero kinakailangan nating magtiis. At mapalad yung mga nagtitiis ng hirap, sapagkat merong gantimpala na inihanda ang Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Mabait, hindi marunong mainggit. Natutuwa tayo kapag pinagpapala yung mga kapatid natin sa Panginoon. Hindi po tayo naiinggit. Natutuwa tayo na yung kapwa natin mananampalataya ay nagtatagumpay. Ano pang sabi dito? Hindi hambog o mapagmataas. Sa lahat ng ating pong ginagawa ay meron tayong pagpapakumbaba. At kung meron man tayong itinataas, ay walang iba kundi yung pangalan ng ating pong Diyos na pinaglilingkuran. Ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Napakahalaga po ng bagay po na yun. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon, oo, marami tayong maririnig dahil sa paglilingkod natin sa Diyos. Maraming uusig sa atin at minsan kahit yung mga kasama natin, ay makakapagsalita ng hindi maganda sa atin. Pero napakahalaga ng salitang pag-ibig. Para tayo po ay turuan nito na hindi tayo maging magagalitin at magtanim ng sama ng loob dun sa mga kapatid natin sa Panginoon. Hindi natutuwa sa kasamaan. Ibig sabihin, umiiwas tayo sa lahat ng kasamaan sa mundo pong ito. Inihiwalay natin yung atin pong sarili. Para dun sa mga bagay na alam natin na hindi malulugod ang Panginoon kapag ginawa po natin yun. Bagkos ay nagagalak sa katotohanan. Ang ikinagagalak natin ay ang katwiran at mga aral ng atin pong Panginoong Hesus. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa. Amen po. Malugi man yung mga negosyo ng mga merong negosyo. Pero tayong mga mananampalataya, kapag meron tayong pag-asa, lagi tayong merong isang buhay na pag-asa. Yung pag-asa na kung saan ay naroroon sa langit ang maluwalhating pagbabalik ng atin pong Panginoon at tinitiis ang lahat. Amen po. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito at purihin ang Diyos. Karangalan sa amin na magamit po ng Panginoon ngayong umaga at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Mamuhay tayo sa ilalim ng pag-ibig. Tatlong bagay yung mananatili na atin pong pinag-aralan. Yung ating pananampalataya, yung pag-asa, at yung salitang pag-ibig. At ang pinakadakila sa lahat po ng yan ay yung pag-ibig. Higit sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Ama ng amin pong Panginoong Jesucristo, sa Diyos na patuloy na nagmamalasakit at umiibig sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Pinupuri at pinasasalamatan po kayo ng amin pong mga puso, ng amin pong mga labi, Panginoon. Salamat o Diyos dahil
Binigyan niyo po kami ng kaloob na kahit pagsamasamahin man ang yaman ng mundo pong ito, ay hindi kayang tumbasan yung kaloob na meron po kami. Una, binigyan niyo po kami ng pananampalataya. Nahiwalay sa pananampalataya ay hindi namin kayang paluguran ang Diyos. Pangalawa, kami po ay merong isang buhay na pag-asa na kung saan masasabi namin, Panginoon, na anuman yung amin pong pagdaanan, pangit na sitwasyon na maranasan para sa amin pong paglilingkod, Panginoon, kami po ay magagalak, merong kaming dahilan para magpatuloy dahil merong kaming isang buhay na pag-asa, at yun ay ang pagbabalik ng inyo pong anak na si Kristo Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, at higit sa lahat yung kaloob ng pag-ibig, Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig po ninyo para po sa amin. Purihin po kayo, aming Ama. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain po ninyo ang live devotion na ito, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatid, sa lahat ng mga lingkod po ninyo na patuloy na sumusubaybay, Panginoon, sa live devotion po na ito. Pagpalain po ninyo yung bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan po ninyo na yung mga salita, O Diyos, na amin pong napakinggan, pinag-aralan, ay magkaroon ng kapangyarihan sa amin, O Diyos. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Hallelujah, na sa lahat ng amin pong gawin po namin yon sa ilalim ng pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Pinagpapala po namin minsan pa yung amin pong mga tagapanguna sa kabuuan ng Door of Faith Church Organization, Panginoon, sa Masaredo family. Pagpalain niyo po yung kanila pong mga buhay, Panginoon. Hindi madali yung kanila pong ministeryo na ipinagkatiwala po ninyo. Ngunit alam po namin na kapag kayo po ay kasama ng inyo pong mga lingkod, Panginoon, nagiging madali at nagiging magaan ang lahat ng bagay, at ibinibilang niyo po kami, Panginoon, sa mga tao na nagtatagumpay dahil kasama po namin kayo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga district supervisor mula sa District 1 hanggang District 9, Panginoon. Pagpalain niyo po yung kanila pong mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Palaging sumagana yung inyo pong pagsama, yung inyo pong mayamang pabor, Panginoon, sa lahat ng mga lingkod po ninyo na patuloy na ipinagkakatiwalaan ng inyo pong gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po kami ng kaalaman, ng karunungan, lukoban yung palagi ng inyo pong banal na dugo, at kayo ang palaging maghari sa amin, Panginoon, sa lahat ng amin pong gagawin. Tulungan niyo po kami na kayo po ay amin pong mapaluguran, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Maraming salamat po. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen, amen. Purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang lahat po ng papuri. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po.